Hello mga ka-vapers! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. New vlog, new device po ang ipapakita ko sa inyo ngayong araw na to. And ang i-review po natin for today is ang brand na Geekvape. Pero bago ko yan ipakita sa inyo mga ka-vapers, please don't forget to like, share, and subscribe sa aking YouTube channel and hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong upload na videos. And kung may mga katanungan kayo mga ka-vapers, mag-comment lang po kayo sa baba sa comment box section. Sasagutin ko po yan lahat. So, tara na! Simulan na natin to! So, ito na mga ka-vapers, ang kaka-release lang din sa Geekvape ang DG Flavor or DGU Pod Kit. Kaka-release lang to like 4 months ago. So, tingnan natin yung design niya guys sa packaging. Maganda yung design ng packaging niya. Kung makikita niya naman guys. Diba nakasulat dito Geekvape. Ayan, Geekvape. Yung logo nila. DG Flavor, and ito yung pinakang ano ng device niya, which is DGU Pod Kit. Why siya DGU Pod Kit? Kasi compatible po ito sa lahat ng U-Pod cartridge. Mamaya po ipapakita ko po sa inyo yung U-Pod cartridge ng Geekvape, which is ang kulay ng device na to is Ninja Dark. Yan, Ninja Dark. Meron pa silang iba't ibang available na kulay. Depende na lang sa inyo yan guys kung anong gusto nyong design ng Geekvape DGU. So, tingnan natin sa baba. Yan. Same lang din. Geekvape. Sa gilid. And ito yung kanilang mga social media. TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, and hindi ko po alam yung isa. Ano ba itong WK? WK ba to? Find Geekvape on social media. So, dito na tayo sa likod. Sa likod niya, guys. Which is, yan. Long-lasting vape. 1,000 battery ampere for a whole day use. Easy to use, easy to get. A simple side slide for airflow control. Compatible with the widely used Geekvape U cartridge. Chic and portable, a pod vape case with passion lanyard for a playful lifestyle. Ayun yung ano niya, yung parang pinakang description niya. Sinabi niya na dito na long lasting vape siya. Why? Kasi po ito po ay 1,000 battery ampere na and sobrang easy to use. And meron din po siyang airflow control. Which is, ang maganda din dito guys, is compatible po siya sa U-Pod cartridge. Ayan. Meron din siyang lanyard. Ito na, nandito na yun eh. Yung side airflow, easy to carry, kasi maliit lang po siya. Passion lanyard, meron siyang lanyard. Pwede nyo siyang isabit sa leeg nyo para hindi siya mabagsak or hindi siya mawala agad-agad. Auto draw, yun lang po hindi ko nasabi. Auto draw to kasi gagamitin nyo siya ng walang device. Sa ibang device, meron silang fire button. Which is, meron ng, kahit may fire button, pwede mo siyang gamitin ng hindi mo pinipress yung fire button. Pero ito, wala po siyang fire button. Hindi katulad ng sa Winax U. Kung matatandaan nyo po yun sa Geekvape Winax U. Sa Geekvape Winax U po kasi, meron siyang fire button. Pero, hindi naman ano yun. Ano lang siya, 5 clicks to turn on and 5 clicks to turn off. And adjustable, hindi naman siya wattage eh. Resistance lang siya. Kung pwede mo siyang low, medium, and high. Ayun lang naman. So, sa packaging content niya guys, mayroon siyang isang device, isang lanyard, dalawang Geekvape U cartridge, which is pre-installed na po yung 0.7, 16 to 19 watts, and yung spare
pods niya po is 1.1 ohm which is 9 to 12 watts. Please read carefully the warning before using your product. Ayun yung sinasabi ni, kung hindi pa kayo marunong guys sa mga ganitong, kunwari beginner kayo, mas maganda pong basahin nyo yung user manual para po malaman nyo kung paano siya gagamitin. So, tara na, buksan na natin to. Nasaan ang pambukasan nito? Ito. Dok. Hindi siya nadala. Buksan na natin. Yun na. Yan, natanggal ko na siya. Tignan natin yung loob niya, guys. Wow! Oh my gosh, may laman pa ba to? Tara na. So, ito po yung design ng Ninja Dark. Which is, wow, ang ganda. Ang ganda nung design niya. Pero mamaya na tayo dyan, guys. Dito muna tayo sa sinasabi niyang lanyard. So, ito po yung lanyard ng DGU. Nandito din po yung user manual. Ito. Biltad. Yan. Basahin nyo lang po yung manual, guys, ha. Once na binili nyo tong device na to para alam nyo din siya gamitin. Ito naman po yung isang spare pods natin. Yan. Which is ayaw magliwanag. Yan. Which is 1.1 ohm. 9 to 12 watts. Pero actually fix na to eh. Naka-fix na to sa recommended watts na gamitin. Wala ka nang kailangang i-adjust dito. So, ito po yung ating device, guys. Ng DGU Pod Kit, which is the Ninja Dark color. Ano to? Isgo. Ang ganda ng design niya. Nararamdaman mo talaga yung design niya. Para siyang aluminum. And, nakikita niyo naman dito sa may gilid, may parang pa-round siya, di ba? Sa may gilid. Dalawang gilid. Ito, at saka ito. Pero pagdating dito, straight na siya. So, ito po yung ating isang pods. Yan. Which is, ito po yung 0.7, 16 to 19 watts ang recommended. Side filling po to, guys, ha. Nakalimutan kong ipakita sa inyo. Ito po yung tatanggalin nyo lang to. Side filling pods po siya. Tatanggalin nyo yan, then nalagyan nyo ng juice, tapos ibabalik nyo lang po. Isarado nyo lang po na mabuti. Kasi baka mamaya, hindi nyo siya nasarado mabuti. Mababawasan po yung juice nyo, guys. So, dito na tayo. Yan. So, ito po yung connector and magnet para sa pods. Ito po yung ating airflow control. Yan. Pwede nyo siyang open, pwede nyo siyang close. Meron din sabitan ng lanyard. Nandito po sa may gilid. Ito po yung ating light indicator. Makikita nyo po yan kapag blue, green, at red na po. Which is blue, which is red, lobat na po yung battery nyo. Blue, nasa medium battery. And green po is full. Ibig sabihin full charge. So, dito po nyo ilalagay yung charger. Which is, ang napansin ko lang dito is, wala siyang USB charger. So, kung may Type-C charger po kayo, mga ka-vapers, much better para ma-charge nyo po yung inyong device kasi wala po siyang charger sa loob ng packaging. Ang ganda ng pagkakadesign sa kanya. Ang cute. Ninja Dark. Which is, ayan, may nakalagay po na isgo. Hindi ko alam kung bakit isgo. Ayan, DG flavor. Ang ganda ng design niya, guys. So, kayo, guys, ano sa tingin nyo? Ang pinakaiba lang nila sa Winax U, guys, kasi meron akong Winax U, eh. Winax U is, meron po siyang power button dito sa
may gilid sa Winax U. Same style lang din sila. Parang square type. Pero mas maliit, parang mas maliit ang Winax U. Geek Vape Winax U. And, yan lang po. Nakalimutan ko sabihin sa inyo, guys. Geek Vape Winax U, Geek Vape AU, Geek Vape Obelisk, and Geek Vape Thunder U. Same pods lang po sila. Kaya po siya tinawag na U-Pod cartridge. Ito po yung ating U-Pod cartridge, guys. Wait. Usad ka muna dito. Ayan po ang ating U-Pod cartridge. Which is ito po yung 1.1 ohm and 0.7 ohm na pods. Yan. 2 ml pod capacity po ito. And 3 pieces po siya sa loob ng packaging kapag bibili po kayo ng pods ng pods ng U-Pod cartridge. Kung meron kayong isa man doon sa mga device na nabanggit ko, guys, ito po yung kailangan yung bilhin na pads para sa kanila, para sa inyong device, guys. So, ano ang masasabi nyo, guys, dito sa ating DGU pod kit? Actually, maganda siya. Which is, ang maganda kasi dito is adjustable airflow and wala ka nang kailangan pindutin. And, 1,000 battery ampere na po siya, guys. So, magagamit nyo siya ng usually a day. Pero kung heavy user kayo, guys, parang estimated na yung a day. Pero kung hindi po kayo heavy user, tumatagal po ito. Minsan, 2 days, 3 days. Depende na lang po yan sa inyo, mga ka-vapers. Ayan, uulitin ko lang po ulit sa inyo, mga ka-vapers. Once na naglalagay po kayo ng juice sa loob ng pods, yan. Maximum 80% lang po ng juice ang kailangan nyo pong ilagay. And kapag bago po yung pods nyo, wait for 5 minutes po bago nyo po siya gamitin. Refilling po, no need to wait na po. Okay lang po yun kasi nasaturate na yun eh. Sa first pods lang po kasi kailangan niya pong ma-absorb yung juice dun sa cotton. Yon. So, ito na po ang ating DGU pod kit, mga ka-vapers. I-comment nyo po yan sa baba kung ano pong ano ba? Anong masasabi nyo sa ating mali, hindi pala sa atin. Nire-review ko lang to, hindi to sa akin. So, ano pong masasabi nyo sa Geek Vape U? Mali. Geek Vape DGU pod kit. Ayan. Ang cute ng style niya. Pero mas gusto ko yung parang Zeus Dark na design. Or yung yung Space Gang. Yan. So, ayun na mga ka-vapers. Napakita ko na po sa inyo ang DGU pod kit. So, ano pong masasabi nyo sa device na to? I-comment nyo po yan sa baba sa comment box section, mga ka-vapers. Actually, maganda yung device na to. Which is, alam niyo, sobrang liit lang niya. And, hindi siya mabigat, guys, ha. Mabigat man siya, pero konti lang. Hindi siya mabigat. Tapos mabigat, pero konti lang. Ay, nakalimutan ko ipakita sa inyo. Ayan, guys. May nakasulat na Geek Vape sa baba. Ito sa may gilid niya. Yan. Hindi siya masyadong nakita. And, maganda kasi na siya eh. U-Pod cartridge na siya. So, hindi nyo na kailangang anuhin. So, ano ba yung pads nito? Hindi, alam mo yung meron kasi mga tao na bumili ng device pero hindi nila alam kung ano yung pads na gagamitin nila or yung coil na gagamitin nila. So, dapat alamin nyo po kung ano yung pads na gagamitin nyo or kung available ba siya sa lugar nyo, guys, ha. Kasi, merong mga tao na basta lang bili ng device pero yung kailangan na pads or coil hindi naman available. Yun din po yung kailangan nyong alamin sa device na bibilhin nyo. Yun lamang po yung mga reminders ko sa inyo, mga ka-vapers. Please do not overcharge your device. Kapag mag-charge po kayo ng device nyo, example, lobat na siya, i-charge nyo, much better po na tanggalin nyo na lang yung pods para kahit makalimutan nyo yung device nyo na naka-charge, hindi po masusunog yung coil sa loob ng pods or cotton. And pangalawa, kapag nasa mainit na lugar po kayo, tanggalin nyo din po yung pods or kapag hindi nyo siya ginagamit. Kasi minsan po, kapag nasa mainit na lugar po kayo, yung juice po sa loob niyan, para po siya nagiging tubig. So, magdidig po yan ng kusa.
Actually, normal naman po yun sa lahat ng devices. Walang hindi nagdi-leak. Minsan lang, minimal. Pero, yun lang po para maiwasan po yung pag-leak. Much better po. Para hindi kasi pumasok yung juice sa loob ng device, di ba? And pangatlo po, yon sinabi ko na po, maximum 80, once na nag-fill po kayo ng juice sa loob ng pods, maximum 80% lang po ng juice ang kailangan nyo pong ilagay. And, kung first pods po yung, kumbaga bago po yung pods na nilalagyan nyo ng juice, wait for 5 minutes po bago nyo po siya gamitin. Kasi kailangan nyo po ma-absorb yung juice. Kumbaga para maging wet na po yung cotton sa bago nyo siya gamitin. Kasi kapag hindi pa po wet yung cotton, maglalasang sunog po yan. So, ayun lamang po yung aking mga reminders and tips sa inyo mga ka-beepers. Please don't forget to like, share, and subscribe sa aking YouTube channel and hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong upload na videos. And kung may mga katanungan kayo mga ka-beepers about sa device, sa disposable, sa coils, or sa pods na ginagamit nyo, mag-comment lang po kayo sa baba sa comment box section. Sasagutin ko po yan lahat. See you again mga ka-beepers sa aking next vlog!